May mga kumpanya umano sa ibang bansa sina Senador Manny Villar at Congressman J.V. Ejercito ayon sa investigasyon ng International Consortium of Investigative Journalists o ICIJ. Kapwa raw ito hindi nakadeklara sa kanilang SALN na itinanggi naman ng dalawa. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Sa mga dokumentong nakalap ng International Consortium of Investigative Journalists o ICIJ, lumalabas na si Senador Manny Villar umano ang beneficial owner ng Awesome Dragon Holdings Limited na binuksan noong 2007 habang Senate President pa siya. Si Congressman J.V. Ejercito naman daw ang direktor ng Icebell Properties Limited na itinatag noong 1999 habang presidente ang amang si Joseph Estrada. Batay sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism, ang mga offshore corporation na ito kapwa hindi idineklara ni Villar at Ejercito sa kanilang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ang mga offshore corporation ay mga korporasyong binuksan sa ibang bansa tulad halimbawa ng British Virgin Islands na itinuturing umano ng mga negosyante na tax haven dahil hindi halos naniningil ng buwis sa mga kumpanya. Yung tax benefits. In several countries which are called tax havens, the income earned by the corporation from offshore income, meaning not from within that jurisdiction, is not subject to tax. It's really the big companies and high net worth individuals. You go there precisely for confidentiality. Paglilinaw na Attorney Angelo Advincula, hindi bawal o iligal ang pagkakaroon ng offshore corporation. Pero para sa mga opisyal ng gobyerno, kailangan itong ideklara. If it's really in his name, then you have to put it in the SALN. Sa isang pahayag, sinabi ni Villar ng Awesome Dragon Holdings Limited ay pag-aari ng Fine Properties Incorporated na siya namang nakadeklara sa kanyang SALN. Shell company lang umano ito na nagkakahalaga ng $1. Ayon pa sa senador na nakilala sa real estate business, binuo raw ang korporasyon noong 2007 para maging corporate vehicle. Sakaling magkaroon daw ng oportunidad na makapagnegosyo sa ibang bansa. Pero di raw nila nagamit ang korporasyon. Makikita nga sa SALN ni Villar noong 2011 ang Fine Properties Inc. na sinabi niyang may-ari ng korporasyon sa British Virgin Islands. Pero ayon sa PCIJ, batay sa mga dokumentong hawak nila, ay hindi naman daw nakasaad ang Fine Properties Inc. bilang may-ari ng Awesome Dragon Holdings Limited. Si Ejercito naman, hindi direktang itinanggi o inamin kung meron nga siyang offshore corporation, pero iginit niyang naging tapat umano siya sa pagdedeklara ng mga ari-arian sa SALN. Well, unang-una yung timing niya is very suspect, no? Kasi alam mo, 12 years akong naging public servant. Tapos kayong kumakandidato na ako para sa oposisyon at one of the leading candidates for the Senate, bigla na lang ngayon na lang nila nilabas po yan. But as far as I am concerned, lahat po ng aking assets or anumang meron ako, accounts, even properties here and abroad, kahit saan, dineklara ko po yan lahat sa aking SALN. Wala po akong iniwan, to the best of my knowledge, lahat po yan nilagay ko sa aking SALN. Batay sa PCIJ report, lumabas sa SALN ni Ejercito noong 2009 na nasa 64 million pesos ang kanyang net worth mula 53.3 million pesos noong 2001. Nakalista rin sa kanyang SALN ang mga business interests at kumpanyang pagmamayari ng pamilya niya. Wala rito ang Icebell Properties. Sandra Aguinaldo, GMA News.